Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 346. Kinabukasan, bumangon si Guning ng alas 7 ng umaga upang sumakay sa kanyang eroplano na lilipat ng alas 9 ng umaga. Naghanda na si Leng Xiaoteng ng almusal para sa kanya. Pagkatapos ng almusal, hinatid niya ito sa airport. Nang maghihiwalay na sila, binigyan ni Leng Xiaoteng si Guning ng isang susi. Ito ang susi ng bahay ko. Hindi ako nananatili sa kabisera sa lahat ng oras, ngunit magagamit mo ito kung pupunta ka rito sa darating. Ipinakita nito ang kanyang pagmamahal kay Guning na handa siyang ibigay sa kanya ang susi. Kinuha ito ni Guning nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya tatanggihan ang mga libreng high-end na akomodasyon. Gayunpaman, bibili siya ng sarili niyang bahay nang pumasok siya sa unibersidad sa kabisera, na magbibigay sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pag-aari. Nag-alala si Leng Xiaoteng na hindi kukunin ni Guning ang susi, ngunit ngayon ay nakahinga siya ng maluwag at nakaramdam ng saya. Aalis na ako, atubiling sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. Bibisitahin kita pagkatapos ng pista ng bagong taon kung libre ako. Ayaw din siyang iwan ni Leng Xiaoteng. At mas gugustuhin niyang itali siya sa kanyang katawan upang sila ay magkasama magpakailanman. Mahusay, sabi ni Guning, pagkatapos ay umalis siya. Pumasok siya sa lounge, mahigit 10 minuto pa ang layo mula sa oras ng pag-alis. Nag-isip sandali si Guning bago tinawagan si Zhou Zhenghong. Walang espesyal na haharapin si Zhou Zhenghong ngayon, kaya sinabihan siya ni Guning na sunduin siya sa airport ng CTG. Siyempre hindi siya tatanggihan ni Zhou Zhenghong. Nang mawala si Guning, bumalik si Leng Xiaoteng sa bahay ng Leng family at ibinigay sa kanyang lolo ang The Injured Lion. Natuwa si Master Leng nang makita ang The Injured Lion. Gayunpaman, nang marinig ni Master Leng na malapit nang umalis si Leng Xiaoteng para sa base militar, hindi siya nasisiyahan at nagreklamo, seryoso mo bang ginagawa ang lugar na ito bilang isang hotel? Nako, hindi, mananatili ka man sa isang hotel ng ilang araw, ngunit hindi ka pa tumuloy o kumain lang sa bahay noong mga araw na nasa kabisera ka. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na kasalanan niya na hindi niya gaanong nakasama ang kanyang lolo, kaya sinabi niya, kung gayon, sa bahay muna ako magtanghalian ngayon bago ako umalis. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Master Leng. Napakagaling. Tara, sabay tayong maglaro ng chess. Matagal-tagal na rin mula noong magkasama silang naglalaro ng chess habang nagkukwentuhan at umiinom ng tsaa. Ang eroplanong sinakyan ni Guning ay lumapag sa paliparan ng CTG bandang alas 12 ng gabi. Pagkababa niya sa eroplano, tinawagan muna niya si Leng Xiaoteng at sinabing dumating na siya. Sa oras na ito, katatapos lang ng tanghalian ni Leng Xiaoteng at umalis na sa bahay ng pamilya Leng. Malaki. Pupunta ako ngayon sa base militar, at hindi ko magagamit ang telepono habang nasa base ako, kaya tatawag ako kapag libre na ako. Sige, ingatan mo ang iyong sarili, sabi ni Guning. Naunawaan na niya ang anumang mga mobile phone o iba pang kagamitan para sa komunikasyon ay ipinagbawal sa base militar. Kung alam ng mga kaaway ang lokasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga signal ng satellite. Hindi man ay off ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono sa base, wala pa rin siyang reception doon. Ikaw rin, at mamimiss kita, sagot ni Leng Xiaoteng. Ako rin, sabi ni Guning. Matapos ang maikling pag-uusap ay ibinaba na nila ang tawag. Nang lumabas si Guning sa labasan, agad na lumakad si Zhou Zhenghong para salubungin siya. Nice to meet you, boss. Ikinagalak na makilala ka rin, Tio Zhou, Guning. Mangyaring sundin ako sa ganitong paraan, sabi ni Zhou Zhenghong. Pagkasakay nila sa kotse, sinabi ni Zhou Zhenghong, Boss, kain muna tayo. Halos 12:30 AM na ng tanghali, at kailangang magutom si Guning. Okay, sabi ni Guning. Saan tayo pupunta pagkatapos kumain? Ako ang makakapagpasya kung saan tayo kakain, tanong ni Zhou Zhenghong. Mga ad ng Pub Future. Sa pabrika, sabi ni Guning. Walang problema. Sabay-sabay na nagmamaneho si Zhou Zhenghong patungo sa direksyon ng kanilang pabrika. Gayunpaman,
Nang madaanan nila ang isang gusali ng opisina, nakita nilang may nag-aaway na grupo ng mga tao. To be specific, binubugbog ng grupo ng mga security guard ang isa pang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng ordinaryong damit. Mayroong humigit kumulang 50 sa kanila sa kabuuan. Ang lahat ng mga security guard ay may hawak na mga patpat na bakal, habang ang mga nakasuot ng ordinaryong damit ay walang dala at karaniwang nasugatan. Napaka-brutal na binubugbog sila ng mga security guard in public ng ganyan. Gayunpaman, nang mapansin ni Guning ang board ng kumpanya na may pangalan, Hangyan Real Estate, napagtanto niya kung bakit napakarahas ng mga security guard na iyon, at ang dahilan ng kaguluhan ito. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Sinabi niya kay Jo Jenghong na ay parada ang kotse sa tabing kalsada at nagpasya siyang makisali. Bagamat ang mga migranteng manggagawang iyon ay mga empleyado ng Hangyan Real Estate. At ito ay sa kalamangan ni Guning na ang kumpanya ay nasa gulo ngayon, ang mga migranteng manggagawa ay inosente, at si Guning ay hindi tumabi dahil lamang sa kanila. Ay nagtatrabaho sa Hangyan Real Estate. Boss, ano ang gagawin mo? Naguguluhan si Jo Jenghong. Tutulungan ko ang mga migranteng manggagawa, sagot ni Guning. Lahat ng mga security guard ay may mga stick na bakal sa kanilang mga kamay. Masyadong delikado, si Jo Jenghong ay lubos na nag-aalala. Magiging maayos din ako, sabi ni Guning. Maaari kang manatili sa kotse at tumawag ng ambulansya. Maraming tao dito ang nasugatan. Kung darating ang pulis mamaya at dalhin ako sa istasyon ng pulis, huwag kang mag-alala sa akin. Kakayanin ko. Pagkatapos noon, bumaba si Guning sa sasakyan at mabilis na humakbang papunta sa mga taong nasa labanan. Nag-aalala pa rin si Jo Jenghong, ngunit nagtiwala siya kay Guning. Alam niya na kahit na minsan ay matapang si Guning, hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi niya kayang hawakan. Naunawaan ni Guning na walang silbi na subukang pigilan sila sa pamamagitan ng pagsigaw, kaya direktang sumali siya sa matinding labanan. Kumuha siya ng bakal na stick sa kamay ng isang security guard at sinipa siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang bakal na stick upang patumbahin ang bakal na stick mula sa mga kamay ng isa pang security guard at sinipa rin siya. What the F***? Nairita ang isang malapit na security guard at hinampas si Guning gamit ang bakal na stick sa kanyang kamay. Gayunpaman, bago pa malaglag ang kanyang kamay, sinalo ito ni Guning at agad itong nabali. Agad na napasigaw ang security guard sa sobrang sakit at nahulog ang bakal sa lupa. Pagkatapos, sunod-sunod na sinuntok ni Guning ang mga security guard sa loob ng ilang minuto, na ikinagulat ng mga taong nakatayo sa malayo. Jesus! Napakagaling niya. Paano siya lalaban? Laban sa napakaraming tao lamang. Eksakto. Sobrang hindi ka panipaniwala. Ang mga tauhan ng Hangyan Real Estate ay namangha din. Hindi nila akalain na mabilis magbago ang sitwasyon dahil lang sa isang dalaga. Matapos bugbugin lahat ng mga security guard sa sahig, tumabi din ang mga migranteng manggagawa. Lahat sila ay nasugatan at isang third sa kanila ay malubhang nasugatan. Nang malapit na itong matapos, sa wakas ay dumating na ang mga sasakyan ng pulis. Gayunpaman, kahit na narinig nila ang mga sirena ng pulisya, walang tumigil, dahil kapag tumigil ang isang partido, sasamantalahin ng kabilang partido. Kaya dapat mayroong mga nanalo at natalo. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa gilid ng kalsada, at humigit kumulang 10 pulis ang lumabas. Sumigaw ang nangungunang pulis, "Tumigil ka! Tumigil ka na!" Gayunpaman, walang nakinig sa kanya. Bang! Galit at balisa ang kapitan. Ipinutok niya ang baril sa hangin, at sa wakas ay tumigil ang mga nag-aaway. Gayunpaman, 5 security guard pa lang ang nakatayo. Samantala, sinubukan ng isang security guard na hampasin si Guning sa oras ng break, ngunit sinipa siya ni Guning ng ilang metro, na muling ikinagulat ng lahat. How dare you fight in public? Ibalik mo silang lahat sa police station. Ang kapitan ay hindi nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit direktang inaresto si Guning at ang iba pa. Tila, ginawa niya ito dahil sa impluwensya ng Hangyan Real Estate.
Mga ad ng Pub Future. Sandali, sabi ni Guning at pinigilan sila. Walang kamalay-malay na huminto ang mga pulis na papalapit sa kanila. Sa ilang lawak ay natakot sila sa batang babaeng ito na nakatayo sa kanilang harapan dahil siya lang ang nakatalo sa napakaraming lalaki. Gusto mo bang lumaban? Tanong ng kapitan. Natalo ko sila. Itinuro ni Guning ang grupo ng mga security guard, pagkatapos ay bumaling sa grupo ng mga nasugatang migranteng manggagawa. Pero binugbog sila. Kaya bakit mo kami hinuhuli? Hindi mo ba nakikita na nasugatan sila? Hindi ba dapat ipadala muna sila sa ospital? Nagalit si Guning, kaya wala siya sa mood na maging magalang. Ikaw, galit ang kapitan, ngunit sinabi ni Guning ang totoo. Iyong mga nasugatan ay dapat na ipadala muna sa ospital. Sa sandaling iyon, 3 ambulansya ang dumating. Dalhin ang nasugatan sa ospital, utos ng kapitan. Ang mga pinuno ng Hangyan Real Estate ay hindi lumabas hanggang ngayon, at pagkatapos ay sinabi nila sa iba na suportahan ang mga nasugatan upang makapasok sa mga ambulansya. Maghintay. Agad na pinahinto ni Guning ang mga sumuporta sa mga nasugatang security guard sa mga ambulansya. Tinawagan ko ang mga ambulansya na iyon para lamang sa mga nasugatang migranteng manggagawa. Ikaw, naiinis sila. Tumigil ka na sa pagiging malupit. Galit na sabi ng isa sa mga pinuno ng Hangyan Real Estate. Nagiging malupit ako. Sa tingin ko, alam nating lahat kung ano ang nangyayari dito, ninisyan ni Guning. At saka, binugbog sila ng mga security guard ng Hangyan Real Estate, kaya kailangang magbayad ng Hangyan Real Estate para sa kanilang mga medikal na gastos. At nasaktan mo rin ang aming mga tao. Dapat mo ring bayaran ang mga gastusin nila sa pagpapagamot, sabi ng isa pang lalaki. Hindi, ginawa ko lang ito dahil sa kabaitan. Sa palagay ko ay dapat akong gantimpalaan para doon sa halip, sagot ni Guning. Ang sinabi ni Guning ay talagang nagpalala sa mga tao mula sa Hangyan Real Estate. Napaka-unreasonable mo, sabi ng isang leader ng Hangyan. Well, sa tingin ko ang mga surveillance camera ang magpapatunay kung sino ang tama, sabi ni Guning. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay masasaktan mo si Hangyan? Tanong ng isa pa sa mga pinuno ni Hangyan na may paghamak. Tara na at tingnan natin. Si Guning ay hindi natakot. Nasa kamay niya ngayon ang patunay ng ilegal na pag-uugali ni Hangyan. Maaga o huli ay gagawin niyang bangkarota ang Hangyan Real Estate. Pagkatapos nito, hindi niya pinansin ang mga ito, at tinulungan ang mga nasugatan na migranteng manggagawa na makasakay sa mga ambulansya. At pagkatapos ang iba pang mga tao, kabilang si Guning ay dinala pabalik sa istasyon ng pulisya. Naunawaan ni Guning na hindi nila siya pakakawalan kapag dinala siya sa istasyon ng pulisya, maliban kung may gagawin siya. Gayunpaman, bago iyon, sinundan pa rin niya ang mga pulis na sumakay sa kotse. Kinuha niya ang phone niya para tawagan ang isang tao nang nasa sasakyan siya. Gayunpaman, sinubukan itong agawin ng isang pulis sa tabi niya. Sinabi sa kanila ni Hangyan na, alaga ang mabuti ang batang babae na ito, kaya kailangan nilang pigilan siya sa paghingi ng tulong. Iniwasan ni Guning ang kanyang kamay at binigyan siya ng malamig na tingin. Natulala bigla ang pulis. Hindi ako kriminal, kaya wala kang karapatang pigilan akong tumawag, sabi niya. E ano ngayon? Sa tingin mo ba may makakapagligtas sa iyo pagkatapos mong inisin si Hangyan? Naiinis na tanong ng kapitan. Bagamat natatakot siya sa kanyang natatanging kakayahan sa pakikipaglaban, naniniwala siya na isa lamang itong ordinaryong babae na walang kapangyarihan. Bilang karagdagan, mayroon silang mga baril, kaya hindi siya maglakas loob na saktan sila. Haha, nakakatuwa. Actually, maraming importanteng figure sa CTG na makakatulong sa akin. Kung gusto mo pa ring panatilihin ang iyong trabaho. Sa palagay ko mas mabuting isara mo ang iyong bibig, mayabang na sabi ni Guning, na para bang walang halaga ang Hangyan Real Estate sa kanyang paningin. Kahit snob ang mga pulis, hindi naman sila pipi. Nang marinig ang sinabi ni Guning, wala ni isa sa kanila ang nangahas na pigilan siya muli.
Kung talagang may suporta siya ng mahahalagang tao sa CTG, maghuhukay sila ng sarili nilang libingan kung iniinis siya. Abs. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning si Yan Zenglan. Hay, bihira lang makarinig sa'yo. May problema ka ba? Masaya si Yan Zenglan na natanggap ang tawag ni Guning. Tito Yan, may naranasan akong problema, kaya pwede mo ba akong tulungan? Simple lang ang kwento ni Guning at umaasa na sasabihin ni Yan Zenglan sa istasyon ng pulisya na palayain siya. Ang pagdinig sa kanyang pinagdaanan, seryosong sagot ni Yan Zenglan, walang problema. Sandali lang, tatawagan ko sila kaagad. Maraming salamat, Tiyo Yan. Oh, pwede ba kitang makausap ng personal tungkol sa isang mahalagang bagay mamaya? Kailan ito magiging maginhawa para sa iyo? Maaari ba akong pumunta at bisitahin ka? Tanong ni Guning na may tiyak na bigat. Malinaw, kailangang maging espesyal kung kailangan siyang bisitahin ni Guning at talakayin ito ng personal. Oo naman, sagot ni Yan Zenglan. Matapos ibaba ang tawag kay Guning, tinawagan ni Yan Zenglan si Li Fang, na pinuno ng Public Security Bureau sa CTG. Li Fang, kaagad na tumawag sa istasyon ng pulisya pagkatapos. Wala pang 5 minuto at hindi pa dumarating ang sasakyan sa himpilan ng pulisya, nang matanggap ng kapitan ang tawag ng kanyang pinuno. Zhang Chao, hinuli mo ba ang isang batang babae na tinatawag na Guning? Hayaan mo siya ngayon din. Sigaw ng kanyang pinuno sa telepono. Napakalakas ng boses niya kaya narinig iyon ng lahat ng nasa sasakyan ng pulis. Si Zhang Chao, na siyang kapitan, ay nagulat, tumingin kay Guning, ngunit ngumiti lamang si Guning. Pero, Hang Yan, hindi alam ni Zhang Chao kung sino ang tumawag sa kanyang pinuno, kaya gusto niya itong paalalahanan. E ano ngayon? Personal na tumawag sa akin ang pinuno ng Public Security Bureau, at ngayon lang niya natanggap ang tawag ng alkalde. Sabi ng kanyang pinuno. Ano? Natigilan si Zhang Chao sa pagkakataong ito. Ang alkalde. Tiyo Yan lang ang tawag ng dalaga sa kanya. Di ba yan ang family name ng mayor? Jesus. Hindi talaga siya simple. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Sure, pakakawalan ko siya ngayon. Si Zhang Chao ay hindi nang ahas na magsalita pa. Mga ad ng pub future. Sinabi niya sa pulis na nagmamaneho ng kotse na ay parada ito sa tabing kalsada, pagkatapos ay lumingon kay Guning. Miss Go, maaari ka nang umalis. Nanginginig pa ang boses niya. Hindi nag-abala si Guning na kunin sila. Diretso lang siyang lumabas. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, alam na ng alkalde ang nangyari sa pagitan ng grupo ng mga migranteng manggagawa at ng mga security guard. Maaari mong lutisin ito ng pribado, o parusahan ang mga nananakot. Dahil alam nating lahat na kasalanan ni Hang Yan. Pagkatapos noon, wala na siya. Ginawa ito ni Guning hindi dahil gusto niyang tumulong sa mga pulis, kundi dahil ayaw niyang magdusa ang grupo ng mga migranteng manggagawa. Sumunod si Zhou Zhenghong sa likod ng sasakyan ng pulis sa katamtamang distansya. Nang bumaba si Guning sa sasakyan ng pulis, agad siyang huminto. Lumapit si Guning at sabay na pinagbuksan siya ni Zhou Zhenghong ng pinto ng kotse. Boss, okay ka lang ba? Bagamat mukhang maayos si Guning, nag-aalala pa rin siyang nagtanong. Ayos lang ako. Tere, kain na tayo. Nagugutom na ako pagkatapos ng laban. Sabi ni Guning. Nakaramdam ng tawa si Zhou Zhenghong, at nauna nang nagpatuloy. Matapos palayain si Guning, tinawagan ni Zhang Chao ang pinuno ng Hang Yan na nagsabi sa kanya na, alaga ang mabuti, si Guning at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Takot na takot ang pinuno, dahil halos inisin niya ang isang mahalagang tao at nagdulot ng maraming gulo kay Hang Yan. Kapag nalaman ng chairman, tiyak na matatanggal siya. Tungkol naman sa away na nangyari sa pagitan ng mga migranteng manggagawa at mga security guard, personal itong hinahawakan ni Hang Yan sa huli. Dumiretso sa pabrika sina Guning at Zhou Zhenghong pagkatapos kumain. May 3 bagong manggagawa na sumama sa kanila sa pabrika.
Ang isa ay isang taga-disenyo at ang dalawa pa ay mga mang-uukit. Hindi alam ng tatlong bagong dating na si Guning ang tunay na amo, at walang sino man ang may balak na sabihin sa kanila. Kaya nang magpakita si Guning, si Chang Qingshan at ang iba pa ay tinawag lang siyang Miss Go, sa halip na boss. Bandang alas 5 ng hapon, natanggap ni Guning ang tawag ni Yan Zenglan. Siya ay wala sa tungkulin, at uuwi na sana. Kung malaya si Guning ngayon, maaari siyang pumunta at salubungin siya sa kanyang lugar. Malaya si Guning, kaya sinabi ni Yan Zenglan sa kanya ang address. Gusto ni Zhou Zhenghong na kunin si Guning, ngunit tinanggihan. Ayaw ni Guning na sayangin ang kanyang oras, kaya nagplano siyang pumunta doon ng mag-isa. Habang nasa daan, bumili si Guning ng ilang prutas at pampalusog na produkto bilang regalo para kay Yang Zenglan. Mga ad ng Pub Future. Ang kanyang bahay ay matatagpuan sa Jingxiu Village. Na binuo ng 10 taon na ang nakakaraan sa presyo ng bahay ay hindi masyadong mataas, at 4 na milyong yuan ay sapat na upang makabili ng bahay, ngunit ngayon ay hinirang ito ng 1 milyong yuan. Malaki ang 4 na milyong 10 yuan taon na ang nakalilipas, ngunit wala ito sa pamilya Yan. Si Master Yan ay kasangkot sa negosyo sa mga unang yugto. Ngunit dahil si Yan Zenglan ay nagtatrabaho sa politika at walang oras upang patakbuhin ang negosyo, pagkatapos ay ibinigay ni Master Yan ang kanyang negosyo sa anak ng kanyang nakababatang kapatid, na pamangkin din ni Master Yan. At ibinahagi ng pamilya Yan ang mga dibidendo. Kung si Master Yan ay walang ibang pinagkukunan ng kita, hindi siya makakakolekta ng mga antik na umaasa lamang sa kanyang retirement pay na mahigit 10,000 yuan sa isang buwan. Nang kara-rating lang ni Guning sa gate, nagkataon na nakasalubong niya si Yan Zenglan. Oh, bakit mo dinala ang lahat ng ito para bisitahin ako? Hindi mo kailangang gawin iyon. Nang makita si Guning na dumarating na may dalang mga pakete ng mga paninda, nagulat si Yan Zenglan. Ako ang bisita at dapat akong magdala ng mga regalo para sa iyo. Ngumiti si Guning. Hindi na nakipagtalo pa sa kanya si Yan Zenglan. Ginawa ito ni Guning dahil sa pagiging magalang. Pagkatapos, sinabihan ni Yan Zenglan si Guning na sumakay sa kanyang sasakyan at sabay silang pumasok sa loob. Hindi sinabi ni Yan Zenglan kay Master Yan na darating si Guning. Kaya nang makita ni Master Yan, na nangangasiwa sa mga bulaklak at halaman sa bakuran, si Guning na bumaba sa kotse ni Yan Zenglan, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hay, Lolo Yan. Ngumiti si Guning. Nang marinig ang boses ni Guning, nasa sabik si Master Yan. Girl Gu, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Maghahanda sana ako noon pa. Bahaging pinarusahan ni Master Yan si Guning. Gusto lang kitang sorpresahin, sabi ni Guning. Haha, medyo tumawa si Master Yan. Gayunpaman, nang mapansin niya ang mga pakete sa kanyang mga kamay, sinabi niya, bakit ka nagdala ng napakaraming bagay dito? Hindi mo kailangang gawin iyon. Ako ang panauhin at magdadala daw ako ng mga regalo. Sagot ni Guning. Pasok kayo sa loob. Tinanggap ni Master Yan si Guning na pumasok sa bahay. Simpleng pinalamutian ang bahay ng pamilya Yan. Sa sandaling pumasok si Guning, isang kaakit-akit na babae na mahigit 40 taong gulang ang bumaba. Siya ang asawa ni Yan Zenglan, si Xiao Lahua. Napakagandang babae. Lumiwanag sa kasiyahan ang mukha ni Xiao Lahua nang makita niya si Guning. Si Yan Zenglan ay may 2 anak na lalaki, ngunit walang anak na babae. Noon pa man ay gusto ni Xiao Lahua ang isang anak na babae. Ngunit ang kanyang katawan ay nasira nang ipanganak niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki, at hindi na siya mabuntis pa, na isang malaking awa sa kanyang buhay. At ngayong nakikita si Guning, na maganda, magalang at kaibig-ibig, nagustuhan niya ito sa unang tingin. Halika nga dito at ipapakilala ko kayong dalawa. Ito ang tita Xiao mo, ipinakilala ni Master Yan si Xiao Lahua kay Guning. Ikinagagalak kong makilala ka, tita Xiao. Magalang na sabi ni Guning. Lahua, ito si Guning. Pareho namin siyang binanggit ni Zenglan sa harap mo, sabi ni Master Yan kay Xiao Lahua.
Nang marinig ang pangalan ni Guning, nagpakita si Xiao Lahua ng pagkabigla at paghanga, dahil narinig niya ang ginawa ni Guning. Siya ay napakabata, ngunit may talento sa pagsusugal sa bato at mga antigo. Mahusay din siya sa kung fu at nailigtas niya ang buhay ni Yan Zenglen mula sa isang sniper. Pagkatapos ng pagkabigla, nagliwanag ang mga mata ni Xiao Lahua sa sobrang pananabik, at ngumiti lang si Guning. Pinahahalagahan ngayon ni Xiao Lahua si Guning ng higit kaysa dati. Pasok kayo sa loob. Mag-ayos ka sa bahay, sabi ni Xiao Lahua kay Guning. Umupo si Guning at agad na pinuntahan ni Xiao Lahua para magbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanya na parang pamilya talaga sila. Si Xiao Lahua ay ang vice principal ng isang high school sa CTG. Kilala siya bilang isang istriktong guro sa kanyang paaralan, ngunit napakaamo at mabait sa bahay. Pagkatapos magbuhos ng tsaa para kay Guning, agad siyang nagluto. Mga ad ng Pub Future. Maaari kang lumayo. May kakausapin ako kay Girl Gu, sabi ni Master Yan kay Yan Zenglen at hinayla si Guning sa tabi, na medyo nakakatuwa. Girl Gu, hindi ka talaga makapaniwala. Pumutol ka ng mahigit 30 piraso ng jade at kumita ng 2.3 bilyong yuan sa City Teng, pero sa tingin ko, mas marami ka pa riyan, tama ba? Sabi ni Master Yan kay Guning nang may paghanga. Naiintindihan niya na ayaw ni Guning na malaman ng maraming tao na ginawa niya iyon, kaya hindi sinabi ni Master Yan sa kanyang anak at manugang. Ngumiti si Guning, oo, pinutol ko ang isa pang dosenang jade pagkatapos. Walang plano si Guning na sabihin kay Master Yan na nagtayo siya ng jade provider at raw material provider, dahil hindi ito ang magandang panahon. Si Master Yan ay labis na namangha, ngunit naisip niya na ito ay makatwiran. Naputol na ni Guning ang mahigit 30 piraso ng jade, kaya wala na siyang magagawa pa. Pumunta si Guning sa bahay ng Yan family para pag-usapan ang isang seryosong bagay kay Yan Zenglen. Kaya nakipag-usap siya kay Yan Zenglen pagkatapos makipag-chat kay Master Yan sa maikling panahon. Ito ay lubos na confidential, kaya iminungkahi ni Guning na talakayin nila ito sa pag-aaral. Hindi na nag-isip pa si Yan Zenglen at ginabayan si Guning sa pag-aaral. Girl Gu, maaari mong sabihin sa akin ngayon, sabi ni Yan Zenglen pagkaupo nilang dalawa. Kissmanga.in. Tito Yan, alam mo na ba na nagplano ang Hangyan Real Estate laban sa Shenghua Real Estate noong isang araw? Tanong ni Guning, hindi niya alam na kailangang malaman ito ni Yan Zenglen. Oo, alam ko ang tungkol dito, sagot ni Yan Zenglen. Mga ad ng Pub Future. Well, pagkatapos ay ilalagay ko ang aking mga card sa mesa. Sa katunayan, ako ang tunay na boss ng Shenghua Real Estate. Tungkol sa ginawa ng Hangyan Real Estate sa Shenghua Real Estate, si Ren Kang ay nasentensyahan na at nakuha rin namin ang kabayaran, ngunit sa palagay ko ay hindi ito sapat. Siyempre, hindi rin susuko ang Hangyan Real Estate, dahil malaki ang nakuha ng Shenghua Real Estate mula sa Hangyan Real Estate. Sa pagkakaalam ko sa karakter ni Fang Changsheng, siguradong susubukan niya ulit. Sa makatuwid, hindi maiiwasan na ang Shenghua Real Estate at Hangyan Real Estate ay maglalaban-laban sa isa't isa. Kung ikukumpara sa pananatiling tahimik, mas gusto kong kumilos bago sila gawin, mahinahon at malinaw na sabi ni Guning, ngunit namangha si Yan Zenglen. Ano? Si Guning ang nagmamay-ari ng Shenghua Real Estate, na nakakagulat. Nagtatag siya ng Jade Beauty Jewelry, at ngayon ay Shenghua Real Estate. May iba pa ba siyang ari-arian? Siya ay isang batang babae na puno ng mga sorpresa. Kahit na curious si Yan Zenglen, hindi siya nagtanong. Ano ang plano mo? Tanong ni Yan Zenglen mamaya. Malinaw na alam ni Yan Zenglen na hindi susuko ang Hangyan Real Estate, dahil si Fang Changsheng ay isang masamang tao na makasarili at tuso. Kahit sinong mang-asar sa kanya, itatakda niya ang kanyang sarili na maghayganti. Ang Hangyan Real Estate ay dumanas ng dobleng pagkatalo sa kompetisyon sa Shenghua Real Estate, at ilang sandali na lamang bago sila nagsimulang magsagawa muli ng kanilang mga scheme. Kaya naman, maliwanag na mas gugustuhin ni Guning na kumilos bago sila, ngunit paano?
Mayroon na akong patunay ng ilegal na pag-uugali ng Hangyan Real Estate. Sapat na para itapon si Fang Changsheng sa kulungan. Gayunpaman, may ilang opisyal din ng gobyerno na kasangkot dito, kaya hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Tiyo Yan, gusto mo bang bigyan ako ng tulong at maaari kang gumawa ng isang kahangahangang tagumpay, sabi ni Guning. Ano? Mayroon kang patunay ng kanilang ilegal na pag-uugali. Nagulat si Yan Zenglen at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nang hindi nagtatanong, alam niya kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagawa na rin ni Yan Zenglen ang kanyang pagsisiyasat, ngunit hindi nakakuha ng anumang matibay na patunay. At talagang gusto niyang makamit ang isang bagay, na lubos na mahalaga sa kanyang karera sa politika. Oo, mayroon din akong ebidensya ng panunuhol at katiwalian ng dalawang opisyal pati na rin ang pagkakaroon ng mga mistress. Ang kanilang mga mapagmahal na larawan ay nasa aking mga kamay din, sabi ni Guning nang may katiyakan. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Yan Zenglen. Laking gulat niya. Matagal na siyang nag-imbestiga. Bagamat mayroon siyang nakuha, halos hindi ito sapat para paalisin sila, ngunit na-control ni Guning ang napakaraming ebidensya ng biglaan. Mahirap na hindi magulat. Sigurado ka bang totoo ang ebidensya mo? Tanong ni Yan Zenglen. 100% sure. Paumanhin ngunit hindi ko masasabi sa iyo kung paano ko nakuha ang ebidensya. Tiyo Yan, kung handa kang makipagtulungan sa akin, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya ngayon, ngunit kung mayroon kang anumang mga alalahanin, ibaling ko sa iba, sabi ni Guning. Hindi niya tinatakot si Yan Zenglen, ngunit ayaw din niya itong pilitin. Gayunpaman, alam niyang bibigyan siya ni Yan Zenglen ng sang-ayon na sagot. Ito ang pinaka hindi inaasahang regalo na nahulog sa kanyang nilalaman at hindi ito tinatanggap ni Yan Zenglen. To be honest with you. Iniimbestigahan ko sila kamakailan, ngunit wala pa akong nakitang matibay na patunay. Napakatalino mong babae, at sa palagay ko ay dapat mong malaman na ang mga kalaban ko sa politika ang nagplano ng pagpatay noong nakaraan. Sabi ni Yan Zenglen. Siyempre, sagot ni Guning. Pagkatapos ay pumayag si Yan Zenglen sa plano ni Guning, at naglabas si Guning ng isang folder, ibinigay ito kay Yan Zenglen. Nang makitang inilagay ni Guning ang mahalagang ebidensya sa kanyang backpack, nabalisa si Yan Zenglen. Paano kung mawala ito? Kinuha ni Yan Zenglen ang folder at binuksan ito para basahin ang mga materyales sa loob. May makapal na tumpok ng mga papel sa folder. Nasa itaas ang ebidensyang kriminal para sa Hangyan Real Estate. Sinuhulan ng senior management nito si Liu Shikon, ang vice-alkalde, at si Wei Chengguan, ang pinuno ng Roads and Traffic Authority, ng mahigit 100 milyong yuan, at nakakuha sila ng maraming benepisyo bilang kapalit. Maliban kina Liu Shikon at Wei Chengguan, may iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot din sa panunuhol. Kahit na ang halaga ng mga suhol ay mas kaunti, maaari silang masentensyahan ng mga taon sa bilangguan. Ilang tao ang namatay sa sapilitang demolisyon na ginawa ng Hangyan Real Estate, ngunit tumanggi itong bayaran sila. Bukod pa rito, ang Hangyan Real Estate ay nakagawa ng iligal na pag-iwas sa buwis na nagkakahalaga ng halos 500 milyong yuan sa loob ng 3 taon. At ang isa sa kanilang mga construction site ay gumamit ng mababang kalidad ng construction materials, na nagdulot ng maraming aksidente. Bukod sa Hangyan Real Estate, isang sikat na hotel ng Hangyan Group ang lihim na nagbigay ng mga serbisyo sa sex. Sa mga patutot, may mga menor de edad na babae. Bagamat hindi karaniwan sa karamihan ng mga hotel, ito ay labag sa batas. At kapag naiulat na ito, magkakaproblema ang hotel. Bukod pa rito, isang tao ang namatay dahil sa pagkalason sa pagkain sa isang sikat na restaurant ng Hangyan Group, ngunit ito ay nahusgahan bilang kamatayan mula sa atake sa puso sa huli. Kahit alam ni Yan Zenglen na maraming maruming sikreto ang Hangyan Real Estate, nagulat pa rin siya sa ginawa nila. Galit na galit si Yan Zenglen sa katotohanang nakaligtas si Hangyan sa napakaraming krimen. Naramdaman din ni Guning na nakaupo sa katapat na sofa ang kanyang matinding galit.
Ang iba pang mga papeles ay nagpakita ng kriminal na ebidensya para kina Liu Shikon at Wei Chengguan. Nakasulat sa mga papel na tumanggap sila ng suhol mula kay Fang Changsheng at iligal na nagbigay ng tulong para sa kanya upang masakop ang kanyang mga krimen. Kumuha din si Kay ng mga video at inimbak ang mga ito sa isang USB flash disk. Marami ring mga amorous na larawan na kuha nila kasama ang kanilang mga mistress sa kama. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay masyadong malinaw upang tanggihan ito. Mga ad ng Pub Future. Nakalakip din ang impormasyon ng mga mistress, kasama ang kanilang mga pangalan, tirahan, lugar ng trabaho, at kung kailan sila nagsimula ng pakikipagtalik kay Liu Shikon o Wei Chengguan. Si Liu Shikon ay may anak sa labas na 8 taong gulang na. Ang mas nakakagulat, sila ay nasangkot din sa isang pagpatay. 3 taon na ang nakalilipas, ang dating pinuno ng Roads and Traffic Authority ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan, na nagdulot ng isang mahusay na sensasyon sa oras na iyon. Matapos mapatay ang dating pinuno ng Roads and Traffic Authority sa aksidente sa sasakyan, si Wei Chengguan ay napromote bilang bagong pinuno. Inihampas ni Yan Zenglan ang mga papel sa mesa na may malakas na tunog at sinabi sa sobrang galit, na bigla ako na nakaligtas sila sa napakaraming mabigat na krimen. Si Liu Shikon at ang iba pa ay kailangang imbestigahan at hatulan ng pagkakulong, ngunit hindi ko magagawang mag-isa ang desisyon, kaya kailangan ko munang makipag-usap sa aking mga pinuno. I'll contact you then. Ano sa tingin mo? May kinalaman ito sa iba't ibang grupo sa politika, sa halip na personal na sama ng loob lamang ni Yan Zenglan, kaya hindi niya magawang mag-isa ang desisyon. Oo naman, naunawaan ito ni Guning, kaya pumayag siya. Gayunpaman, mangyaring huwag ilantad sa akin, dahil ayaw kong masangkot sa politika. Ayoko. Alam ni Yan Zenglan na malalagay sa panganib si Guning kapag nalaman ng kanyang mga kaaway sa politika na sangkot siya. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, hindi makukuha ni Guning ang gantimpala na pagmamay-ari niya. Sa katunayan, walang pakialam si Guning tungkol doon. Kismanga.in. Oh, Uncle Yan, kung mapaparusahan ang Hangyan Group, maaari ba akong makakuha ng ilan sa mga ari-arian nito? Tanong ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Gusto lang ni Guning ang ilan sa mga ari-arian ni Hangyan, dahil karamihan sa mga construction site nito ay mababa ang kalidad. At kilalang-kilala ang kumpanya ng construction material ng Hangyan Group. Si Jiang Shu ay kasangkot na sa industriya ng construction material, kaya hindi na rin mag-abala si Guning na makisali rin. Para sa kumpanya ng pautang, hindi interesado si Guning. Gayunpaman, hindi masama ang industriya ng konstruksyon. Pagpapaupa ng mga makinarya sa konstruksyon, mga manggagawa sa konstruksyon, industriya ng pag-install ng floor heating at industriya ng appliance sa bahay ng Hangyan Real Estate Real. Mayroong 2 first tier sa lungsod, 3 second tier na lungsod at 4 na third tier na lungsod sa Province D, at ang kabiserang lungsod nito ay City D, habang ang iba ay maliliit sa lungsod. Ang Hangyan Group ay nagkaroon ng construction project sa second tier na lungsod ng City J, na kasisimula pa lang ng construction. Sinasaklaw nito ang isang lugar na 200 ektarya. Mayroon ding isang shopping mall na may mahusay na kalidad na itinatayo, kaya papalitan ito ni Guning at patuloy itong itatayo. Mayroong 7 shopping mall, 6 na 4-star hotel, at 5 restaurant sa ilalim ng pangalan ng Hangyan Group. Ang lahat ng mga ito ay matatagpuan sa 3 pangalawang tier sa mga lungsod sa lalawigan D. Guning ay nagkaroon din ng mga plano upang sakupin ang mga ito. Siyempre, pagkatapos pumalit, hindi na sila itutuloy ni Guning. Maliban sa mga shopping mall, ang lahat ng mga hotel at restaurant ay kailangang ay refurbished. Sa madaling salita, binili lamang ni Guning ang mga karapatan sa ari-arian, at sisimulan muli ang negosyo. Hindi mahirap kung mayroon siyang pundasyon na itinayo ni Hangyan. Kahit na ang mga hotel at restaurant nito ay hindi masyadong sikat, ito ay kumikita. Hindi inaasahan ni Yan Zenglan na napaka-ambisyosa ni Guning na kunin ang Hangyan Group, ngunit dahil nakapagdesisyon na siya, hindi siya nito pipigilan. Kung ang Hangyan Group ay nasamsam dahil sa ilegal, ito ay pag-aari ng Estado.
Ang mga ari-arian nito ay gagamitin upang mabawi ang mga pagkalugi at iba pang gastusin bago ito mailagay para sa auction. Dahil gusto mo ito, maipapangako kong bibigyan ka ng prioridad na makuha ito bago ang iba. Gayunpaman, ang mga industriya ng Hongyan Group ay hindi maliit. Kaya kailangan mo ng maraming pera. Hindi ito isang paglabag sa batas. Kaya maaaring mangako si Yan Zenglan, ngunit hindi niya alam kung kayang bayaran ni Guning ang mga industriya ng Hongyan Group. Sa tingin ko sa kabuuang presyo ay hindi lalampas sa 3 bilyong yuan, at kung si Uncle Yan ay handang magbigay sa akin ng diskwento, ito ay mas mabuti, sabi ni Guning na medyo pabiro. Haha, natuwa si Yan Zenglan, ngunit napatunayan nito na si Guning ay hindi bababa sa 3 bilyong hawak. Kahit na hindi humingi sa kanya si Guning ng pabor, susubukan din niyang bigyan siya ng diskwento dahil walang ebidensyang ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng deal, umalis sina Yan Zenglan at Guning sa pag-aaral. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Kailangan mo bang maging napakahiwaga? Bakit hindi mo masabi sa akin? Nagreklamo si Master Yan nang lumabas sila. Sa totoo lang, nagbibiro lang si Master Yan, dahil alam niyang kailangan itong maging confidential dahil napag-usapan ng dalawa. Naunawaan ni Guning kung ano ang nasa isip ni Master Yan, ngunit inaliw pa rin niya ito, ayaw naming mag-alala. Maaari kang magbahagi ng maraming oras sa paglilibang kasama sina Lolo Fu at Lolo Bai, at hayaan si Tio Yan naharapin ang mga problema. Nang banggitin ni Guning sina Master Fu at Master Bai, nagtanong si Master Yan, hindi nila alam na nasa CTG ka ngayon, tama ba? Naunawaan ni Guning ang nasa isip ni Master Yan at nagbitiw na sumagot, hindi ko sinabi sa kanila. Haha, haha. Kung alam nila na pumunta ka sa CTG at binisita ako sa bahay ko, magagalit ba sila at pupunta agad dito? Tumawa si Master Yan at puno ng pag-asa. Bagamat si Guning ay nasa nakababatang henerasyon, labis siyang pinahahalagahan ng mga master na iyon. Wala sa kanila ang nag-isip sa agwat ng edad at handang makipagkaibigan kay Guning. Itinuring nila si Guning na parang sarili nilang apo. 2 linggong hindi pumupunta si Guning sa CTG. At namiss nila siya ng husto, ngunit alam din nilang dadalo si Guning sa entrance exam sa kolehiyo, kaya wala ni isa sa kanila ang nang-istorbo sa kanya. Biglang bumantong hininga si Master Yan at mukhang nag-aalala. Kalimutan mo na. Hindi maganda ang pakiramdam ni Bai ngayon. Sa tingin ko, mas mabuting huwag ko na siyang asarin ngayon. Nang marinig iyon, nagulat si Guning. Anong nangyari kay Lolo Bai? Well, matanda na kami ngayon, at palagi kaming nagkakasakit. Nawalan ng pakiramdam si Bai sa kanyang lower limbs kaya kanina lang siya nakaupo sa wheelchair, sabi ni Master Yan. Nag-isip sandali si Guning bago sinabing, Lolo Yan, pwede mo ba akong isama bukas kay Lolo Bai? May alam akong paraan ng masahe na maaaring makatulong. Tinatrato ni Guning si Master Fu, Master Yan at Master Bai ng may katapatan, kaya handa siyang tulungan sila kung kaya niya. Mga ad ng pub future. Talaga, lumiwanag ang mukha ni Master Yan. Si Master Fu, si Master Bai at siya ay naging malapit na magkaibigan sa loob ng 12-dosenang taon, at natural siyang umaasa na sila ay magiging malusog. Alam ni Master Yan na si Guning ay hindi isang simpleng babae, at hindi siya magyayabang, ngunit ito ay medyo nakakagulat na balita sa kanya. Lolo Yan, bakit hindi mo subukan ngayon? Dahil tutulungan ni Guning si Master Bai, tiyak na hindi niya papansinin sina Master Fu at Master Yan. Bagaman mukhang maayos na sila ngayon, talagang tumatanda na sila, at madaling kapitan ng mga sakit. Sa makatuwid, nagpasya si Guning na ilagay ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kanilang mga katawan upang protektahan ang kanilang mga organo, at tulungan silang manatiling malusog. Gayunpaman, sila ay matanda na kung tutuusin, at imposibleng maging malusog sila gaya ng nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sila ay magiging mas malusog kaysa sa kanilang mga kapantay. Lolo Yan, hindi ka ba komportable kahit saan? Tanong ni Guning. Napatulala si Master Yan saglit at sinabing,
hindi maganda ang kondisyon ng bewang ko, at masakit kung tatayo ako ng matagal. Nang marinig iyon, inilagay ni Guning ang kanyang kamay sa likod ng baywang ni Master Yan. Hindi siya iniiwasan ni Master Yan, sa halip ay puno ng pag-asa. Nakatuon din si Yan Zenglen sa kamay ni Guning. Pinagdudahan niya ito ngunit inasahan din niya ang mga epekto. Mapapagaling ba talaga ng masahe ang mga sakit? Kismanga.in. Nang minasahe ni Guning ang baywang ni Master Yan, hindi niya inilagay kaagad ang kanyang kapangyarihan, dahil maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang hinala. Hindi unti-unting naipasok ni Guning ang kanyang kapangyarihan hanggang sa namasahe siya ng mahigit 1 minuto. Naramdaman kaagad ni Master Yan ang daloy ng lamig, na medyo komportable. At unti-unting naibsan ang sakit bago tuluyang nawala. Nakaramdam ng sigla ang buong katawan niya pagkatapos sa tulong ng malamig na daloy. Wow, ito na. Masyadong natuwa si Master Yan para tapusin ang isang pangungusap. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Naunawaan ni Yan Zenglen, na nakatayo sa isang tabi, na malamang na gumana ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang masahe ay talagang nakapagpapagaling sa sakit ni Master Yan. Nasasabik din si Yan Zenglen na malaman iyon. Tuwang-tuwa siya na magiging malusog at masigla ang kanyang ama. Mga ad ng Pub Future. Nang matapos ito, binawi ni Guning ang kanyang mga kamay. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Bagamat nakuha na niya ang sagot mula sa reaksyon ni Master Yan, nagtanong pa rin siya ng personal. Napakabuti ng pakiramdam ko, masayang sabi ni Master Yan. Sa sandaling iyon, narinig ni Xiao Lahua ang kanilang mga boses at lumabas. Nang makitang tuwang-tuwa si Master Yan, na-curious siya. Tai, ano ang nagpapasaya sa iyo? Sinabi ni Yan Zenglen kay Xiao Lahua ang dahilan, at si Xiao Lahua ay nagulat at nasasabik din. Tumingin siya kay Guning nang may labis na paghanga. Talaga. Girl Gu, hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Paulit-ulit nilang pinasalamatan si Guning sa loob ng mahabang panahon, kaya medyo hindi komportable si Guning. Maya-maya pa ay nasa mesa na ang mga pagkain. Ang panganay na anak ni Yan Zenglen ay si Yan Ge. Siya ay 27 anyos at katatapos lang magpakasal noong nakaraang taon. Lumipat si Yan Ge upang manirahan kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang nakababatang anak na lalaki ay si Yan Jin, isang 23 taong gulang na nakatatanda sa universidad sa kabisera. Gagraduate na si Yan Jin at abala sa kanyang internship. Hindi siya babalik hanggang sa pagdiriwang ng bagong taon. Kaya 3 na lang ang mga tao mula sa mas matandang henerasyon sa Yan family ngayon. Sumama sa kanila si Guning. Dahil walang sino man mula sa nakababatang henerasyon sa pamilya Yan sa sandaling ito, matagal na silang hindi nakakaranas ng ganoon kasaya at nakakatuwang pagkain. Si Xiao Lahua ay patuloy na naglalagay ng lahat ng uri ng pinggan sa mangkok ni Guning. Sa kabutihang palad, kumain ng marami si Guning. Kung hindi niya alam kung paano niya kinain ang lahat ng ito. Pagkatapos kumain, bumisita si Guning ng ilang sandali pa. Nang halos 8 ng gabi, nagpaalam si Guning sa kanila. Inalok ni Yan Zenglen na ihatid siya pauwi, ngunit tinanggihan ni Guning. Naiintindihan niya na magaling si Guning sa kung fu, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan nito. Gayunpaman, nilakad pa rin nila si Guning sa gate. May malawak na kalsada sa labas ng Jinxiu Villas, at napakaginhawang sumakay ng mga taxi mula roon. Pagkatapos ay pumasok si Guning sa isang taxi pabalik sa Clean Water Blue Sky. Nang wala na si Guning, tinawagan ni Master Yan si Master Bai nang walang pagkaantala at sinabi sa kanya na gagamutan ni Guning ang kanyang sakit bukas. Nagulat si Master Bai, ngunit mas nasasabik siya. Ang mga matatanda ay madalas na dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit, na hindi ka nais-nais. Kung hindi muna ito naranasan ni Master Yan. Magdududa si Master Bai, ngunit matagumpay na naalis ni Master Yan ang kanyang sakit, kaya naniwala si Master Bai na ito ay totoo, at puno ng pag-asa ngayon.
Sinabi ni Master Bai sa kanyang pamilya ang tungkol dito, at ang kanyang pamilya ay lahat ay masaya para sa kanya, kahit na ang ilan ay nag-aalala pa rin. Kahit na pinagaling na ni Guning si Master Yan, hindi ito sigurado na mapapagaling niya ang mga binti ni Master Bai, ngunit gayon paman, mas mabuting magkaroon ng pag-asa. Tinawagan ni Master Yan si Master Fu mamaya at sinabihan siyang bisitahin si Master Bai kasama niya bukas. Masaya rin si Master Fu para sa kanyang mga dati ng kaibigan matapos marinig ang magandang balita, ngunit nagreklamo rin siya na hindi sinabi ni Guning sa kanya na nasa CTG siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Master Bai na bumisita si Guning kay Yan Zenglan para sa isang seryosong bagay. Kaya medyo natuwa si Master Fu. Samantala, si Yan Zenglan ay bumalik sa kanyang pag-aaral at tinawag ang kanyang pinuno ng walang pagkaantala. Ang kanyang pinuno ay tiyak na bise-gobernador ng lalawigan di, Xiao Changchun. Sinabi ni Yan Zenglan kay Xiao Changchun na nakuha niya ang kriminal na ebidensya, at hindi niya maitago ang katotohanang ibinigay ito sa kanya ni Guning mula kay Xiao Changchun. Gayunpaman, walang sino man ang makakaalam tungkol dito. Nang marinig na ibinigay ni Guning ang ebidensya kay Yan Zenglan, mas nabigla si Xiao Changchun. Nailigtas ni Guning si Yan Zenglan at siya mula sa mga mapanganib na sitwasyon, ngunit nakakuha din siya ng ganoong mahalagang ebidensya, na talagang humanga kay Xiao Changchun. Governor Xiao, gustong kunin ni Guning ang ilan sa mga pag-aari ng Hangyan Group, at nangako na ako sa kanya na mas uunahin niyang bilhin ito bago ang iba. Tungkol sa presyo, sa palagay mo ba ay maaari kaming mag-alok sa kanya ng isang diskwento dahil malaki ang ginawa niya sa amin? Tanong ni Yan Zenglan. Ano? Gusto niyang makuha ang ilan sa mga pag-aari ng Hangyan Group. Si Xiao Changchun ay kasing gulat ni Yan Zenglan nang marinig niya ang balita. Oo, hindi siya nagkukulang ng pera, ngunit sa tingin ko ay mas mabuti kung mag-alok tayo sa kanya ng mas mababang presyo, sagot ni Yan Zenglan. Walang problema, maibibigay namin sa kanya ang pinakamababang presyo na maiaalok namin, sabi ni Xiao Changchun. Ang lahat ng nasamsam na kumpanya ay itatala sa papel. Ang gobyerno ay may karapatan na pangasiwaan ang kanilang mga ari-arian, ngunit hindi ito maaaring ibenta sa napakababang presyo, dahil ito ay pumukaw ng hinala sa pagtanggap ng panunuhol. Kailangan nating isagawa ang pagsisiyasat dito kaagad, sabi ni Xiao Changchun. Iyon ang mahalagang sandali para sa muling halalan, kaya ang nakatataas na pinuno sa likod ni Liu Shikon ay hindi nang ahas na makisali, dahil makakaapekto ito sa kanyang sariling karera. Bagamat hindi pa nila maalis sa pwesto ang nakatataas na pinuno sa likod ni Liu Shikon, hindi sila magdadalawang isip na alisin sa pwesto ang kanilang mga kaaway sa politika. At sila ay magiging napakahusay na handa bago simulan ang pagsisiyasat. Parang hindi magkakaroon ng masayang bagong taon ang grupo ni Liu Shikon. Sa daan pabalik sa Cleanwater Blue Sky, dumaan ang taxi sa isang clubhouse, at napansin niyang may human-ong ambulansya sa labas nito. Agad niyang ginamit ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nangyayari doon. Gayunpaman, nagulat si Guning sa eksena. Nakita niya na ang dalawang babae ay dinadala ng mga paramedic at isa sa mga babae ay si Li Zenzhen. Hindi naalala ni Guning si Li Zenzhen hanggang sa muli niya itong nakita. May dugo sa ulo ni Li Zenzhen, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sinabi ni Guning sa driver ng taxi na huminto, at pupunta siya para tingnan, ngunit hindi niya ililigtas si Li Zenzhen. Kalaban nila kung tutuusin. Kaya gusto lang ni Guning na magsaya. Binigyan niya ang taxi driver ng 100 yuan bill at sinabihan itong panatilihin ang sukli. Ang taxi driver ay bihirang makatagpo ng ganoong kabaitang kliyente, kaya't mas gusto niya itong tanggapin. Mga ad ng Pub Future. Lumapit si Guning at narinig ang talakayan sa gitna ng karamihan. Anong nangyayari dito? May nagtanong. Nabalitaan ko na nag-away ang dalawang babae para sa iisang lalaki. Bakit sa mukha ang isa sa kanila, habang ang isa naman ay nataman ng bote ng beer sa ulo? Para sa isang lalaki. Kailangan ba nilang gawin iyon? May naiinis na tanong. Kung nasugatan sila dahil doon,
walang nakiramay sa kanila. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Hindi ganoon kasimple. Gumagamit sila ng droga at nawalan ng kontrol sa kanilang mga emosyon, na siyang dahilan kung bakit sila mahigpit na lumaban. Oh. Kismanga.in. Sa tingin ko karapat-dapat sila. Hindi sila nagtatrabaho kundi naglalaro lang at nakadrugs pa. Wala akong simpatiya sa kanila. Ako rin. Matapos marinig ang dahilan, walang nagpakita ng simpatiya. Si Guning, syempre, ay walang intensyon na tumulong. Tumabi lang siya habang pinapanood silang papaalis sa ambulansya. Hindi nagtagal, natanggap ng pamilya Lee ang tawag ng ospital at nagmadaling pumunta sa ospital. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling dumating si Guning sa kanyang lugar, tinawag siya ni Guman at tinanong kung kailan siya uuwi. Umalis si Guning sa kanyang tahanan nang magsimula ang bakasyon sa taglamig. Kalahating buwan na ang nakalipas, at nag-aalala si Guman sa kanyang kaligtasan. Malamang sa makalawa, sabi ni Guning. Nay, kumusta po sa beauty salon? Hindi masama, sa nakalipas na kalahating buwan, ang mga tao sa Gu family ay tumigil sa pagdudulot sa amin ng gulo, sabi ni Guman. Mabuting malaman, sabi ni Guning. Ningning, kailangan ko ang iyong payo sa isang bagay, sabi ni Guman. Malapit na ang New Year Festival, kaya plano naming magsagawa ng event sa loob ng 3 araw. Karaniwan, nagbibigay sila ng mga diskwento o maliliit na regalo sa mga kliyente, ngunit sa palagay ko ito ay masyadong boring. May suggestions ka ba? Nag-isip sandali si Guning at sumagot. Sa aking palagay. Una. Maaari tayong magpadala sa lahat ng VIP ng isang maliit na regalo na humigit kumulang 2 o 300 yuan. Pangalawa. Lahat ng kliyente na sumali sa aming VIP club o nag-renew ng membership sa araw ng kaganapan ay maaaring magkaroon ng diskwento. At maaari kang magpasya kung magkano ito, huling ngunit hindi bababasa, lahat ng bagong kliyente ay maaaring sumali sa isang lottery. Magkakaroon tayo ng 3 mananalo, at bawat isa sa kanila ay makakakuha ng jade pendant mula sa Jade Beauty Jewelry bilang premyo. Ano? Isang jade pendant mula sa Jade Beauty Jewelry. Sobrang mahal. Ang pinakamurang isa ay dapat hindi bababa sa 100,000 yuan. Nagulat si Guman. Kung ginamit nila ang mga palawit ng jade bilang mga premyo, malaki ang halaga nito. Ma'am, mag-isa ka lang ba ngayon? Tanong ni Guning. Naisip niya na oras na para sabihin sa kanyang ina ang isang seryosong bagay. Oo, mag-isa ako sa bahay, sagot ni Guman. Ma'am, to be honest with you, Jade Beauty Jewelry ang tindahan ko, kaya libre lahat ng alahas. Huwag kang mag-alala, hindi tayo mawawalan ng pera. At maaari kaming makaakit ng mas maraming potensyal na kliyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang premyo. Alam ni Guman na may tindahan ng alahas si Guning sa CTG, kaya malalaman niya ito sa madaling panahon. Ano? Sa iyo ang Jade Beauty Jewelry? Tanong ni Guman. Sa pagkamangha ni Guman. Ang tindahan ng alahas ni Guning ay ang Jade Beauty Jewelry na nakakuha ng maraming katanyagan at publisidad kamakailan, ngunit paano nakilala ni Guning ang napakaraming mahahalagang tao? Nay, huwag mo namang sabihin sa iba ang tungkol dito, pati na kay tita. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kapag bumalik ako. Mangyaring magpahinga, umasa ako sa aking sariling mga kasanayan upang buksan ang tindahan ng alahas, at wala talagang maruming sikreto. Naunawaan ni Guning kung bakit nag-aalala si Guman. Nasanay na si Guman na magtiwala kay Guning, kaya nagpahinga siya pagkatapos ng paliwanag ni Guning, kahit nabigla pa rin siya. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap ay ibinaba na nila ang tawag. Pagkatapos ay nakipag-usap si Guning sa kanyang mga kaibigan sa kanilang WeChat group ng ilang sandali. Sa katunayan, si Lee Zenzhen ay higit na nasaktan kaysa sa inaakala ni Guning. Dahil walang intensyon si Guning na tulungan si Lee Zenzhen, hindi niya gaanong pinansin ang kanyang mga pinsala.
Sa kasamaang palad, namatay si Li Zenzhen pagkatapos niyang ma-admit sa ospital. Ang pinsala sa kanyang ulo ay hindi nakamamatay, ngunit namatay siya sa labis na dosis. Si Li Zenzhen ay medyo hindi pangkaraniwang kumilos kamakailan, kaya sinabi ni Li Shengming kay Li Zhenyu na sundan at imbestigahan si Li Zenzhen. Gayunpaman, alam lang nila na mahilig siyang pumunta sa mga nightclub at walang ideya na nakadrugs siya. Kaya nang malaman nilang namatay si Li Zenzhen dahil sa overdose, muntik nang masira ang pamilya Li. Bagamat ang ibang babae na nakalmo sa mukha ay umiinom lamang ng kaunting droga kaya hindi nanganganib ang kanyang buhay, tiyak na mapahamak ang kanyang mukha. Kinabukasan. Bandang 8:30 AM, natanggap ni Guning ang tawag ni Yan Zhenglan. Sinabi niya sa kanya na pumayag na ang kanyang pinuno na magsagawa ng pagsisiyasat sa mga susunod na araw. At nangako rin ang gobyerno na ibibigay sa kanya ang pinakamababang presyo na maaari nilang ialok, ngunit hindi nila malalaman ang eksaktong presyo hanggang sa matapos nilang kalkulahin ang lahat. Sa CTF, sinabi ni Guman kay Guqing ang tungkol sa mungkahi ni Guning, ngunit hindi sinabi sa kanya na ang Jade Beauty Jewelry ay kay Guning. Si Guqing ay may parehong reaksyon tulad ni Guman nang marinig niya ang plano. Natatakot din siya na mawalan sila ng pera, ngunit ito ay mungkahi ni Guning, kaya pumayag si Guqing sa huli. Lahat sila ay nagtiwala kay Guning nang walang kondisyon ngayon. Dahil sinabi ni Guning na gagana ito, susundin nila ang kanyang payo, kahit na medyo nag-aatubili pa rin si Guqing. Pagkatapos nito, pumunta sila upang harapin ang patalastas. Una, nagpadala sila ng mga mensahe sa kanilang mga VIP, at pagkatapos ay inilagay nila ang poster ng advertising sa pintuan ng kanilang beauty salon. Sa sandaling na ipadala ang mga mensahe, ang telepono sa kanilang beauty salon ay patuloy na nagriring sa buong oras. Maraming VIP ang tumawag sa kanila para malaman pa ang tungkol sa premyo, na isang jade pendant mula sa Jade Beauty Jewelry. Sikat talaga ang Jade Beauty Jewelry. Si Guning at Master Yan ay bibisita kay Master Bai bandang 10 AM. Sinabi ni Master Yan kay Guning na hintayin siya sa gate ng Clean Water Blue Sky ng 9:30 AM, at susunduan niya siya. Si Master Yan ay 70 taong gulang na, at hindi siya magda-drive, ngunit nasa kanya ang kanyang tsuper. Nang halos alas 9 ng umaga, pumunta si Guning sa malapit na shopping mall para bumili ng mga regalo. Natapos siyang mamili bandang 9:30 AM at naghintay sa gate ng Clean Water Blue Sky. Mga ad ng Pub Future. Dumating ang sasakyan ni Master Yan ng 9:28 AM. Nang makita si Guning na may dalang napakaraming regalo, sinabi niya, gagalingin mo ang kanyang sakit, kaya hindi siya dapat magpasalamat sa iyo. Bakit sa halip ay nagdadala ka ng napakaraming regalo para sa kanya? Si Master Yan ay hindi masama, naramdaman na lang niya na masyadong magalang si Guning, kaya medyo nakonsensya sila. Gustong matawa si Guning at nagpaliwanag pagkatapos sumakay sa kotse, Lolo Yan, tinuturing ko kayong lahat bilang pamilya ko, kaya handa akong dalhan kayo ng mga regalo. Hindi ako magbibigay ng regalo sa mga estranghero. Well, hindi alam ni Master Bai kung paano makikipagtalo kay Guning tungkol doon, ngunit masaya siyang malaman na itinuring sila ni Guning bilang kanyang pamilya. Ang bahay ni Master Bai ay matatagpuan sa isang high-end na living area, Peach Blossom Villas. Ang Peach Blossom Villas at Clean Water Blue Sky ay itinayo ng parehong developer ng real estate, ngunit ang developer ay hindi mula sa CTG. Ang Peach Blossom Villas ay itinayo sa isang luntiang bundok, at mayroong isang ilog na 5 metro ang lapad sa harap ng bundok. Ang mga tao ay kailangang maglakad sa ibabaw ng tulay upang makapasok sa mga vilya. Napakasariwa ng hangin sa bundok at marami ring berdeng halaman sa loob. Mukha itong tahimik ngunit hindi nakahiwalay. Pagdating nila sa security room, sabi ni Master Yan sa isang security guard na nakipag-ugnayan sa Bai family. Sa pahintulot ng pamilya Bai, nauna sila. Agad na lumabas ang mga miyembro ng Bai family para salubungin sina Master Yan at Guning. Si Master Fu ay dumating ng mas maaga kaysa kay Master Yan at Guning. Kaya,
Sa sandaling dumating sina Guning at Master Yan sa malaking villa, nakita nila si Master Fu, Bai Linwei at ang kanyang asawa na naghihintay sa kanila. "Girl Gu, maligayang pagdating," sabi ni Bai Linwei kay Guning. At nang mapansin niya ang mga regalo, nagulat siya. "Bakit ang dami mong dalang regalo? Hindi mo kailangang gawin iyon." Si Bai Linwei ay chairman ng isang sikat na korporasyon. At palagi siyang seryoso at mahigpit, kahit sa harap ng kanyang mga anak, ngunit bigla siyang naging mabait at magiliw na matanda nang lumitaw si Guning. Minsan, nahihirapan si Bai Linwei na tretuhin si Guning na parang bata, dahil kumilos siya bilang isang mature at stable na matanda. "Wala lang. Ilang maliliit na regalo lang," sabi ni Guning. Talagang wala ito para sa pamilya Bai na may kayamanan ng 12 bilyong yuan. Ipinakita lang nito ang kabaitan at pagiging magalang ni Guning, hindi na nagsalita pa si Bai Linwei at kinuha ang mga regalo mula kay Guning. Ang asawa ni Bai Linwei ay isang mahihiyaing babae. Siya ay nagbihis sa isang simpleng paraan, ngunit may likas na kamahalan. Magalang na binati ni Mrs. Bai si Guning, "Nista. Mga ad ng Pub Future. Meet you, Miss Gu. Natutuwa akong makilala ka, Mrs. Bai." Guning tumugon. Si Master Fu, sa kabilang banda, ay binigyan ng isang nakatagilid na tingin kay Guning at pinagalitan siya, "Bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa CTG? Miss na kita. Paano mo ako makakalimutan ng ganyan?" Natuwa si Guning. "I'm so sorry, pero may importante muna akong haharapin. Dumating ako para bisitahin ka ngayong malaya na ako." Well, hindi alam ni Master Fu kung ano ang sasabihin. "Haha. Fu, di ba sabi mo hindi mo papagalitin si Girl Gu kagabi? Bakit mo pa siya pinipili ngayon?" Tumawa si Master Yan. "Bai, kailangan mo bang humanap ng mali sa akin?" Naiinis si Master Fu. "You hit the point," inamin ni Master Yan nang may pagkasabik. Alam ng lahat na natutuwa silang tinutokso ang isa't isa. "Ikaw," galit si Master Fu. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Natakot si Bai Linwei na talagang magsisimula silang magtalo, kaya't sumabad siya kaagad, "Sige, malamig dito. Pumasok na tayo sa loob." "Eksakto, pasok na tayo," dagdag pa ni Mrs. Pagkatapos nun, naglakad na sila papasok. Sa pangalawa na nakapasok sila sa bahay, lumabas sa kusina ang isang batang babae na halos kasing edad ni Guning na kulay pink, mabalahibo, maluwag na damit. May hawak na isang plato ng prutas, at kumakain siya ng prutas habang naglalakad papunta sa kanila. Nang makita si Guning, mayabang at may pag-aalinlangan sa batang babae, seryoso. "Mapapagaling niya ba ang sakit ni Lolo? Yan, tumahimik ka nga." Binatukan siya ni Bai Linwei. Alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Guning. At kahit na nabigo si Guning na pagalingin ang sakit ng kanyang ama, hindi rin siya nagdududa sa kanyang kakayahan. "Girl Gu, pasensya na. Ito ang anak ko at hindi ka pa niya nakilala dati," sabi ni Bai Linwei kay Guning. Ayos lang, walang pakialam si Guning. Naunawaan niya na kailangan niyang maging handa sa paghamon dahil sa kanyang murang edad. Kung hindi niya pinagaling si Master Yan, hindi rin sila maniniwala sa kanya. "Sa tingin ko hindi ako nagkakamali," sagot ni Bai Xiaoyan sa mahinang boses. Natatakot siya sa kanyang ama. Gayunpaman, gaano man kababa ang boses niya, narinig pa rin ito ng iba. "Bumalik ka sa kwarto mo." Nairita si Bai Linwei sa kanyang masamang ugali. "Well, maghintay tayo at tingnan," sabi ni Bai Xiaoyan bago niya pinandilatan si Guning at tumalikod, naglakad sa itaas. Pagkatapos, ginabayan sila ni Bai Linwei at ng kanyang asawa sa kwarto ni Master Bai. Ang kwarto ni Master Bai ay nasa unang silid, at binubuo ito ng 2 silid. Ang isang pag-aaral at isang silid tulugan ay pinagsama sa isa. Pagpasok nila, nakita nila ang pag-aaral na 15 metro kwadrado ang laki. Ang dingding sa tabi ng pinto ay binubuo ng mga stand kung saan nakalagay ang iba pang mga antik at esmeralda. Sa kaliwang bahagi,
May mga bookshelf at isang mesa. Naka-align sa kanila ang sofa, at may coffee table sa harap ng sofa. Sa pagitan ng silid tulugan at ng pag-aaral ay isang mazeland na ginawang screen sa isang tradisyonal na estilo. Si Master Bai ay nakahiga sa kwarto. Dahil sa pagdating ni Guning, sinabihan siya ni Bai Linwei na manatili sa kama. Ang mga binti ni Master Bai ay hindi nasa mabuting kalagayan, ngunit ang kanyang isip ay napakalinaw. Nang makita si Guning, halatang natuwa siya. "Hi, Girl Gu." Masaya siya, hindi lang dahil mapapagaling ni Guning ang kanyang sakit, kundi dahil talagang pinahahalagahan niya si Guning at tinatrato siya na parang sarili niyang apo. Siguro dahil hindi madalas makita ni Master Bai si Guning, kaya mas natutuwa siyang makita si Guning kaysa sa sarili niyang mga apo. Ads by Pub Future. "Lolo Bai, kumusta ka ngayon?" Naglakad si Guning sa tabi ng kama. "Pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka sa iyong mga binti." "Oo naman," sabi ni Master Bai. Agad na natuklasan ni Bai Linwei ang kubrekama para kay Master Bai at ang mga binti ni Master Bai ay nasa ere. Inabot ni Guning ang kanyang mga kamay at minasahe muna ang kanang binti ni Master Bai. Maliban kay Master Yan, ang iba ay parehong nababalisa at nasa sabik. Unti-unti pa ring naipasok ni Guning ang kanyang kapangyarihan pagkatapos niyang magmasahe ng mahigit 1 minuto. Agad na nanambalik ang pakiramdam ng binti ni Master Bai at nagningning ang kanyang mga mata sa pananabik. "Nararamdaman ko." "Anong pakiramdam mo?" Kinakabahang tanong ni Bai Linwei at ng kanyang asawa. "Hindi mo ba nararamdaman ang malamig na daloy na medyo komportable?" Tanong ni Master Yan, pero parang proud siya dahil alam na niya ito. "Eksakto," tumanggaw si Master Bai. Masyado siyang excited para makumplito ang isang pangungusap. Sa sumunod na masahe, si Master Bai ay nakadama ng lundo at komportable. "Haha. Malapit ka nang mapuno ng lakas, na para bang mas bata ka ng 12 taon." Sabi ni Master Yan. Ganon din ang karanasan ni Master Yan kagabi pagkatapos ng masahe. Pakiramdam niya ngayon ay mas bata pa siya. "Talaga?" Nagulat si Master Fu. "Malalaman mo kapag tinulungan ka ni Girl Gu sa masahe." Sabi ni Master Yan. Si Master Fu ay puno ng pag-asa. Walang sino man ang tatanggi na makaramdam ng 12 taon na mas bata. Ang mga matatanda ay madalas na madaling kapitan ng mga sakit, na medyo nakakabagabag. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa normal at malusog ang kanang binti ni Master Bai. Walang pagkaantala, minasahe ni Guning ang kaliwang binti ni Master Bai. Makalipas ang 5 minuto, malusog na muli ang kanyang kaliwang binti. Ads by Pub Future. Bagamat hindi ito gumastos ng malaking kapangyarihan kay Guning, nakakonsumo siya ng kaunti, kaya medyo namutla ang kanyang mukha, ngunit hindi ito mapapansin ng mga normal na tao. "Master Bai, bakit hindi ka bumangon at maglakad-lakad?" Sabi ni Guning. "Ano? Kaya kung maglakad." Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. "Oo naman," sumang-ayon si Guning. Agad na pumunta si Bai Linwei upang tulungan si Master Bai na makaalis sa kama. Lahat sila ay sabik na malaman ang resulta. Nang ay patong ang mga paa ni Master Bai sa lupa, sigurado siyang makakalakad na siya muli. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Kaya kung maglakad. Kaya kung maglakad. Napaluha si Master Bai dahil sa pananabik. Bagamat ang pagkawala ng pakiramdam ng kanyang mga binti ay hindi isang matinding sakit, at maaaring gumaling siya pagkatapos ng isang panahon ng pagpapagamot, isang pagpapahirap na dumaan dito. Gayunpaman, ngayon ay napagaling na siya ni Guning sa loob ng ilang minuto, na medyo kapana-panabik. "Miss Gu, maraming salamat. Hindi ko man lang alam kung paano magpapasalamat sa iyo," sabi ni Mrs. Bai kay Guning, at bahagyang nabasa ng luha ang kanyang mga mata. "Talaga, Girl Gu, maraming salamat," dagdag ni Bai Linwei. "Tito Bai, Mrs. Bai, ikalulugod ko," Guning sumagot. Bagamat hindi ito malaking bagay para kay Guning, ito ay isang malaking pabor para sa pamilya Bai. Sinubukan ni Master Bai ang kanyang makakaya na kumalma at sinabi kay Guning, "Girl Gu, salamat sa pagpapagaling mo sa akin.
Kung mayroon kang anumang pangangailangan sa hinaharap, huwag mag-atubiling hayaan akong tulungan ka o ng iyong tiyo Bay. Hindi kami magsisikap na tumulong hanggat kaya namin. Naunawaan niya na si Guning ay may malakas na network. Kaya malamang na hindi nito kailanganin ang tulong nila, ngunit ipinakita pa rin niya ang kanyang pagpayag na tulungan siya dahil napagaling na ni Guning ang kanyang mga binti. Hindi rin nagpapanggap si Master Bai. Kung talagang nakatagpo si Guning ng anumang problema, talagang handa silang tulungan siya. Hindi lamang dahil pinagaling ni Guning ang kanyang mga binti, ngunit dahil si Guning ay isa ring promising na batang babae. Hindi nag-atubili si Guning, at pumayag. Hindi niya kailangan ang suporta ng Bai family sa ngayon, ngunit maaari silang maging malaking tulong sa hinaharap. Hindi pwede. Ginawa niya. Si Bai Xiaoyan ay lumitaw mula sa labas ng pinto na may pagtataka sa kanyang mukha. Bagamat kanina pa siya umakyat ay agad din siyang bumaba. Hindi siya naniniwala na nagawang pagalingin ni Guning ang kanyang lolo, kaya binalak niyang pagtawanan siya. Sa hindi pagkakataon, nagawa ito ni Guning. Nang marinig ang sinabi ni Bai Xiaoyan, ang iba pang miyembro ng Bai family ay hindi nasisiyahan. Gayunpaman, bago siya punahin, muling ibinuka ni Bai Xiaoyan ang kanyang bibig. Ikinalulungkot ko ang sinabi ko sa iyo, humingi ng tawad si Bai Xiaoyan kay Guning ng may katapatan, na ikinagulat ni Guning. Hindi niya inaasahan na aaminin ni Bai Xiaoyan ang kanyang kasalanan at magiging sinsero. Parang hindi siya masamang babae. Pagkatapos noon ay nagpahinga na rin ang kanyang pamilya. Alam na alam ng pamilya ni Bai Xiaoyan ang kanyang karakter. Kahit na siya ay spoiled sa ilang mga lawak, siya ay hindi isang masamang batang babae, at handang aminin ang kanyang mga pagkukulang. Gayunpaman, hindi pa siya nakilala ni Guning, kaya natakot sila na baka inisin ni Bai Xiaoyan si Guning. Naunawaan nila na hindi masama si Guning, at wala siyang pakialam sa bastos na pag-uugali ni Bai Xiaoyan, ngunit ayaw pa rin nilang maapektuhan ang magandang kalooban ni Guning. Ayos lang, sabi ni Guning. Hindi naman siya naapektuhan. Nang makitang maayos si Guning, ang iba ay nakahinga ng maluwag. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Matapos siyang patawarin ni Guning, sabay na naglakad si Bai Xiaoyan kay Master Bai. Nakaramdam din siya ng kasiyahan para sa kanyang lolo. Ang nakatatandang henerasyon at ang nakababatang henerasyon sa Bai family ay naging maayos. Sa mga sumunod na minuto, tinulungan ni Guning si Master Fu sa kanyang masakit na balikat. Sa pagpapakain ng mahiwagang kapangyarihan ni Guning, naranasan ni Master Fu ang mga pagbabago ng kanyang sariling katawan sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay puno siya ng lakas ngayon. Haha. Pakiramdam ko ay masigasig ako ngayon, na parang mas bata ako ng 12 taon. Si Master Fu ay tumawa sa tuwa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Guning. Girl Gu, maraming salamat. Magiliw na ngumiti si Guning bilang tugon. Tara, labas tayo at sabay tayong mamasyal. Hindi na makapaghintay si Master Fu na maglakad-lakad ngayong puno na ng enerhiya ang kanyang katawan. Tara na, pareho ang ideya ni Master Yan at Master Bai. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ni Master Bai kina Guning at Bai Xiaoyan. Pagkatapos, sumunod sa kanila sina Guning at Bai Xiaoyan, naglalakad palabas. Si Bai Linwei naman ay bumalik sa kanyang pag-aaral upang harapin ang kanyang sariling negosyo, habang ang kanyang asawa ay pumunta sa kusina upang magluto kasama ang kanilang kasambahay. Mga ad ng Pub Future. Nagkaroon ng Peach Blossom sa pangalan ng Peach Blossom Villas. Hindi lamang dahil ang lugar na ito ay parang Arcadia, kundi dahil din sa maraming puno ng peach sa magkabilang gilid ng kalsada kasama ang isang malaking peach grove. Nang namumulaklak ang mga milikotan, nakikita ng mga tao ang isang malaking lugar ng kulay ng peach mula sa malayo, na medyo nakamamanghang. Mas maraming berdeng halaman kaysa sa mga villa sa Peach Blossom Villas, at ang mga villa ay hinati sa isang tiyak na distansya, upang ang mga mamamayang naninirahan dito ay hindi maabala ng iba. Kalahati ng mga berdeng halaman ay mula sa orihinal na kagubatan.
Ang developer ng real estate ay gumawa lamang ng ilang mga batong kalsada, pavilion, tulay, maliliit na talon at lotus pond. Marami ring surveillance camera sa Peach Blossom Villas, kahit sa kagubatan. Kung may gustong gumawa ng krimen dito, ay record ito ng mga surveillance camera nang walang anumang pagdududa. Maging si Guning na magaling sa kung fu ay ilalantad ang kanyang sarili kung hindi siya naging maingat. Malayo-layo na ang nilakad nilang lahat, ngunit wala sa kanila ang nakaramdam ng pagod. At ang mga Panginoon na iyon ay nagniningning sa kasiyahan sa daan. Nakipag-usap si Guning sa kanila nang walang anumang problema, ngunit nabigo si Bai Xiaoyan na sumali sa kanilang talakayan, na nagparamdam sa kanya na siya ay isang tagalabas. Ang paningin ni Bai Xiaoyan ay nahuhulog kay Guning paminsan-minsan na may pagkamausisa. Kasing edad niya si Guning, kaya bakit siya mukhang mature at stable na parang isang matanda. Naiinggit si Bai Xiaoyan, ngunit hinangaan din siya. Si Guning ay hindi maaaring maging isang simpleng babae. Napaisip si Bai Xiaoyan sa sarili. Si Bai Xiaoyan ay ipinanganak sa isang napakayaman na pamilya. At kahit na-spoiled siya sa kanyang superior life, hindi ibig sabihin na pipi siya. Sa halip, sa ilalim ng impluwensya ng kanyang pamilya, mas sophisticado siya kaysa sa kanyang mga kapantay. Naramdaman ni Guning ang mausisa na mga tingin ni Bai Xiaoyan, ngunit hindi ito pinansin, hindi dahil hindi niya ito gusto, ngunit dahil walang sinabi si Bai Xiaoyan. At hindi siya magbibigay ng anumang tugon kay Bai Xiaoyan. "Girl Gu, narinig ko na sikat ang Jade Beauty Jewelry," sabi ni Master Bai. Si Jade Beauty Jewelry ay talagang sikat na sikat ngayon para kay Master Bai na narinig din ito. "Oo, sinabi sa akin ni Tio Joe ang parehong bagay, ngunit hindi ko pa nasisuri ang sarili ko. Balak kong pumunta sa tindahan mamaya," sagot ni Guning. Sa tingin ko, si Zhou Zhenghong ay malamang na nakakuha ng swerte mula sa kanyang kakilakilabot na karanasan noon. Nawalan siya ng Zufu Jewelry, pero nakilala ka, sabi ni Master Yan. Mga ad ng pub future. Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. "Nako, naniniwala ako na hindi ka makukontento sa isang tindahan lang, di ba? Saan mo balak buksan ang mga sanga?" tanong ni Master Fu. "Malapit na ang entrance exam sa kolehiyo, at naghahanda na ako para sa Capital University, kaya bubuuan ko ang mga negosyo ko sa kabisera. Nagpunta ako sa kabisera bago ako pumunta dito, at nakahanap na ako ng isang tindahan na may magandang lokasyon. Ipapalamuti ito pagkatapos ng pista ng bagong taon at maghahanda akong magbukas ng sangay pagkatapos," sagot ni Guning. "Napakagaling. Gusto ko ang iyong ambisyon, ngunit hindi madaling magpatakbo ng isang kumpanya sa kabisera." Pinahahalagahan ni Master Fu ang blueprint ni Guning, ngunit nag-aalala rin siya sa kanya. Wala namang negosyo na walang risk, di ba? At walang magandang darating ng walang panganib. Handa akong subukan ito. Hindi natakot si Guning, bagaman wala siyang ideya kung magiging madali o mahirap para sa kanya na magtayo ng kanyang mga negosyo sa kabisera. Ano man ang mangyari, hindi siya actress, lalaban siya ng buong tapang. "Sumasang-ayon ako. At naniniwala ako na magtagumpay ka." Pinasigla siya ni Master Bai. "May-ari ka ba ng Jade Beauty Jewelry?" Nagulat si Bai Xiaoyan. Natural na alam niya ang tungkol sa sikat na Jade Beauty Jewelry, at nabasa rin niya ang balita. Maraming mahahalagang tao sa CTG, kabilang ang kanyang lolo at ama, ang dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito sa araw na iyon. "Oo," sagot ni Guning. "Ano?" Natigilan si Bai Xiaoyan. Paano magiging kahanga-hanga si Guning? Mas matanda lang ba siya sa akin ng 1 taon? Medyo nahihiya rin si Master Bai matapos ikumpara si Guning kay Bai Xiaoyan. Kung si Guning lang ang apo ko. Naisip ni Master Bai sa kanyang sarili. Naiinggit ngayon si Bai Xiaoyan kay Guning. Pinuna pa siya ni Master Bai sa harap mismo ni Guning. "Tingnan mo si Guning. Kasing edad mo siya, ngunit nagagawa niyang magpatakbo ng ilang kumpanya ng sabay-sabay. At ikaw, naglalako ka lang buong araw. Hindi ka man lang nagbabasa ng mga libro. Paano ka makakabuo ng iyong sariling karera sa tulad nito?"
Napahiya si Bai Xiaoyan, at hindi naglakas loob na makipagtalo pabalik. Gayunpaman, hindi niya sinisisi si Guning. Sa halip, talagang hinangaan niya si Guning. Haha. Bai, sa tingin ko ay mas magaling na si Xiaoyan kaysa sa kanyang mga kapantay. At bihirang makakita ng teenager na kasing talino ni Girl Gu. Agad na tinulungan ni Master Fu si Bai Xiaoyan. Gayunpaman, nagsasabi rin siya ng totoo. Hindi pa sila nakatagpo ng isa pang batang babae na hindi kapanipaniwala gaya ni Guning. Taglay ni Guning ang kaluluwa ni Tang Aining at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kaya mahirap para sa kanya na hindi magiging outstanding. At siya ay sinadya upang maging matagumpay. Kaya naman, medyo nakonsensya si Guning na binatikos si Bai Xiaoyan dahil sa kanya. Ang Arcadia ay tumutukoy sa isang pananaw ng pastoralismo at pagkakasundo sa kalikasan. Eksakto, kahit ang dalawang apo ko ay halos hindi maihahambing kay Girl Gu. Bumantong hininga si Master Yan. Si Guning talaga ang pinakamagaling sa mga nakababatang henerasyon. Hindi talaga sinisisi ni Master Bai si Bai Xiaoyan, at hindi rin siya umaasa na kaya niya si Guning. Gusto lang niyang hikayatin itong maging mas malaya at namumukod-tangi. Naglakad pa sila ng kalahating oras bago bumalik. Oras na rin ng kainan. Habang kumakain, patuloy na naglalagay si Mrs. Bai ng iba't ibang pinggan sa mangkok ni Guning. Bagamat malaki ang gana ni Guning, mahirap para sa kanya na kainin ang lahat ng ito, kaya magalang niyang pinigilan si Mrs. Bai. Pagkatapos kumain ay nagpahinga sila sa sala. Sa pahinga, nilapitan ni Bai Xiaoyan si Guning at nagtanong, Guning, gusto mo bang dalhin ako sa Jade Beauty Jewelry kasama mo? Walang problema, sumang-ayon si Guning ng buong bilis. Natuwa si Bai Xiaoyan at sinabi kaagad sa kanyang ina. Hindi siya pinigilan ni Mrs. Bai, ngunit pinaalalahanan siya na maging magalang at huwag gumawa ng anumang gulo. Si Bai Xiaoyan ay pala kaibigan at spoiled ng kanyang pamilya, ngunit makikipagtalo lang siya sa mga hindi niya gusto. Maliban doon, supportive din siya sa mga kaibigan niya, at marami siyang naging gulo noon dahil doon, kaya nag-alala si Mrs. Bagamat hindi ito isang malaking bagay, hindi magiging magandang balita kung siya ay muling magdulot ng gulo. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Maya-maya, umalis ang grupo nila sa villa ng Bai family. Kinuha nila ang kotse ni Master Yan at ipinadala sila ni Master Yan sa Jade Beauty Jewelry. Pagkatapos dalhin sina Guning at Bai Xiaoyan sa Jade Beauty Jewelry, bumalik si Master Yan sa kanyang tahanan. Sa totoo lang, hindi interesado si Bai Xiaoyan sa alahas, kaya hindi pa siya nakapunta rito. Gayunpaman, nang malaman niya na si Guning ang boss ng sikat na tindahan ng alahas na ito, nagulat siya at na-curious. Kaya napalingon siya. Mga ad ng Pub Future. Napakaraming customer sa tindahan, at lahat ng tindera ay abala sa paglilingkod sa kanila, na nagpatunay na sikat talaga ang tatak. Bagamat maraming tao sa tindahan, maliit na bahagi lang sa kanila ang bibili ng alahas sa huli, ngunit sapat na ito para kumita ng malaking pera si Guning. Ang Jade Beauty Jewelry ay isang high-end na brand ng alahas, at lahat ng mga presyo ng mga produkto nito ay mataas. Hindi alam ng isang tindera na dumating si Bai Xiaoyan sa tindahan kasama si Guning, kaya gusto niyang ipakilala ang alahas para kay Bai Xiaoyan, ngunit pinigilan siya ni Guning. Ayos lang. Pumunta siya dito kasama. Ako. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Agad na binati ng tindera si Guning at sinunod ang kanyang utos, lumakad palayo upang pagsilbihan ang iba pang potensyal na mamimili. Ang lahat ng mga tindera sa Jade Beauty Jewelry ay bihasa sa mahusay na pag-uugali. Kaya't pantay ang pakikitungo nila sa bawat customer, kahit na ang customer ay isang batang babae o mahirap o hindi kayang bayaran ang mga alahas. Sinabi ni Guning kay Bai Xiaoyan na mag-enjoy sa tindahan, habang naglalakad siya papunta sa opisina para salubungin si Zhou Zhenghong. Lahat ng jade pendants na nabook ni Guning para kay Haoran at sa iba pa niyang mga kaibigan ay ginawa na. Kaya siya mismo ang dumating upang kunin ang mga ito. Bukod dito,
Pipili si Guning ng ilang iba pang mga jade pendants mula sa kanyang tindahan mamaya. Ang isa ay ang regalo sa kaarawan ni Suanya, 3 ang mga premyo na inihanda ng idaos ng Kamay Beauty Salon ang kaganapan, at ang iba ay mananatili sa kanya si Guning. Malamang na kailangan niya ang mga ito sa hinaharap. Sa loob ng maikling panahon, nakarinig si Guning ng ingay mula sa labas, kasama na ang galit sa mga pamumunan ni Bai Xiaoyan. Agad na lumabas ng opisina sina Guning at Zhou Zhenghong papunta sa tindahan. Mga ad ng Pub Future. Sa tindahan, mayroong isang grupo ng mga nanonood, at si Bai Xiaoyan ay nakikipagtalo sa isa pang batang babae na kaedad niya sa gitna. Liu Lulo, bakit kailangan mong mangagaw ng mga bagay sa ibang tao? Hindi ito ang unang pagkakataon. Paano ka naging walang hiya? Galit na sabi ni Bai Xiaoyan. Hindi mo pa binili, kaya hindi mo ako mapipigilan na kunin. Sabi ng babae na ang pangalan ay Liu Lulo na may paghamak. Tila sigurado siya na hindi kayang bilhin ni Bai Xiaoyan ang piraso ng alahas. Hindi ako nagdadala ng pera, ngunit magpapareserbo ako. Sumagot si Bai Xiaoyan. Kaya mo pa ba? Sinabi na sa akin niyo na galing ka sa isang ordinaryong pamilya. Sa tingin ko wala kang sapat na pera para bilhin ito. Alam mo ba kung magkano itong jade pendant? Nagkakahalaga ito ng 360,000 yuan. Maasim na sabi ni Liu Lulo. Malinaw, hindi alam ni Liu Lulo ang background ng pamilya ni Bai Xiaoyan, kung hindi siya magiging mayabang. Ang buong pangalan ni Yu ay Lin Xiaoyu, siya ay pinsan ng kaibigan ni Bai Xiaoyan, si Lin Yuyo. Hindi nagkasundo ang dalawang babae. Si Lin Yuyo ay mabuting kaibigan ni Bai Xiaoyan, kaya natural na alam niya ang background ng pamilya ni Bai Xiaoyan, ngunit hindi niya sinabi sa iba, lalo na sina Lin Xiaoyu at Liu Lulo. Ang mga magulang ni Lin Yuyo ay nagtatrabaho sa isang ordinaryong kumpanya, ngunit si Bai Xiaoyan ay nakipagkaibigan lamang sa mga taong kapareho niya ng mga interes, hindi lamang sa mga mayaman. Sa kabilang banda, si Lin Xiaoyu ay mula sa isang mayamang pamilya na may yaman na mahigit 100 milyong yuan, kaya palagi niyang inaayawan at binubuli ang kanyang pinsan, si Lin Yuyo. Si Bai Xiaoyan ay mabuting kaibigan ni Lin Yuyo, habang si Liu Lulo ay mabuting kaibigan ni Lin Xiaoyu, kaya natural silang nasangkot sa mga salungatan sa pagitan ni Lin Xiaoyu at Lin Yuyo. Hindi kailanman ipinakita ni Bai Xiaoyan ang kanyang background ng pamilya, kaya naisip ni Lin Xiaoyu at Liu Lulo na siya ay mula rin sa isang ordinaryong pamilya. Kaya naramdaman ni Liu Lulo na mas mataas siya kay Bai Xiaoyan. Well, curious talaga ako. Ikaw tatay ang bise-alkalde, kaya paano niya kayang bumili ng ganoon kamahal na alahas? Tanong ni Bai Xiaoyan sa makahulugang paraan. Dapat itong maging mas mahirap kaysa sa hitsura nito. Paanong ang anak ng isang opisyal ng gobyerno ay makakabili ng ganoon kamahal na alahas sa halagang 360,000 yuan? Saan niya nakuha ang pera? Tiyak na tumanggap ng suhol ang ama ni Liu Lulo. Bagamat karaniwan na ang mga pampublikong opisyal ay tumanggap ng suhol, higit na makita ang anak na babae ng isang matataas na opisyal ng gobyerno na napakataas ng profile. Naghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Biglang tumingin ang mga tao kay Liu Lulo sa ibang paraan, ngunit hindi napansin ni Liu Lulo. Ipinakikita pa nga niya ang posisyon ng kanyang ama sa politika at mayabang na sinabi, "It's none of your business. Alinmang paraan, kakayanin ko." Si Liu Lulo ay naghuhukay din ng libingan para sa kanyang ama. Pinigilan ni Guning ang kanyang pagnanais na tumawa ng malakas. Kung nalaman ni Liu Shikon na napakatanga ng kanyang anak, malamang namamatay siya sa galit. Gustong tumugon ni Bai Xiaoyan, ngunit nag-ambala siya ni Guning, "Xiaoyan, hayaan siyang bumili nito." Kasabay nito, binigyan siya ni Guning ng nakakaalam na tingin. Hindi maintindihan ni Bai Xiaoyan kung ano ang planong gawin ni Guning, ngunit nakinig pa rin siya kay Guning.